Hello Ate B. Cecil na lang po ang itawag niyo sa akin. Matagal na ako sa work ko ngayon. At sales po ang trabaho ko. Hindi ako ganong ka-believer sa mga pamahiin. Hanggat sa mangyari po, ito ang ikukwento ko sa inyo. May kasamaan po ako sa trabaho at Mika po ang pangalan niya. Nag-aya po siya noon sa bahay nila dahil nga birthday niya. Sakto lang naman yung closeness namin. Yung tipong pag inaya niya ako kumain, okay lang din naman sa akin. Tapos ganun din siya. May dalawa pa akong kasama noon na kasamahan din namin sa work. Si Bebs at si Arya. Si Arya po Ate B bading na close ni Mika. Madalas kaming apat ang magkakasama sa break time at kung ano-anong gatherings pa. So ayun na nga po, pumunta na kami sa birthday ni Mika. Naging masaya at memorable naman. Kasi may pa-speech pa yung mama at papa ni Mika. At pati rin yung mga kapatid niya. Doon ko rin nalaman na breadwinner pala si Mika. At siya ang nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid. Yung isa graduating at yung isa naman ay high school. Kaya proud parents talaga sila. Siyempre Ate B, marami rin nagtatanong sa inyo kung ano ba yung work ng magulang ni Mika. Hindi ko rin masagot kasi hindi rin naman siya nagkukwento ng personal niyang buhay sa amin. Napaisip kasi ako noon, okay naman yung magulang niya, mukhang wala naman sakit. Bakit hindi sila nagtatrabaho? Tanong ko lang po yun sa sarili ko. After po namin kumain noon, nag-shot-shot na nga kami. Tapos, naubusan kami ng tubig noon. Kaya sabi ni Mika, mag-pill at home lang daw ako at kumuha na lang ako sa rep. Ngumiti lang ako sa kanya tapos pumunta na ako sa kusina. Doon ko po nakausap yung mama ni Mika na naghuhugas ng plato. Naikwento niya na may sakit daw si Mika pero ayaw pa rin daw tumigil sa pagtatrabaho. May kita naman daw sila sa paupahan at paninda sa palengke. Natutustusan naman daw ang gamutan ni Mika. Kaso, matigas daw talaga ang ulo ng anak niya. Nabigla ako noon Ate B. Ewan ko ba, inaantay kong magbago yung topic o may magsabi ng it's a prank. Pero walang nagsabi ng ganon. Tapos, makita ko umiiyak na lang yung mama niya. So legit nga na totoo ang sinasabi niya. Napatingin ako sa sala kung saan nagiinuman ang mga co-workmates ko at ang papa ni Mika. Nagtagpo ang tingin namin ng papa niya na para bang sinasabi sa akin na oo, totoong sinasabi ng asawa niya. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Ngumiti siya sa akin pero kita mo talaga sa mga mata niya ang matinding lungkot. Pagbalik ko doon sa sala, sabi ni Mika, ba't daw ang tagal ko? Naligaw daw ba ako sa loob ng rep? Biro pa niya. Sabi ko naman nag-CR pa kasi ako. Tapos nagtawanan na lang kaming lahat. Pero nung pagkakataon na yun, tinitigan ko ng maigi si Mika. Doon ko napansin na ang kapal nga ng makeup niya. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na mabigat ang pakiramdam. Hindi ko kasi makalimutan yung nalaman ko. Pero bago pa man ako makapag-time in, sinalubong na kami ng manager namin na namumula mga mata. Doon na pumutok ang balita na hindi na raw papasok si Mika. Dahil binawian na siya ng buhay habang natutulog. Lahat kami sa sales team nabigla. Wala kasing nakakaalam na ganun pala kalala ang pinagdadaanan niya habang nagpapakapagod siya para sa pamilya niya. Nang gabi na rin yun, pumunta kami sa burol niya. Kasama ko si Arya at Bebs. Pagdating namin sa chapel, iyak nang iyak yung mama at papa niya. Sinalubong nila kami at nagpasalamat dahil daw napasaya daw namin si Mika
sa huling kaarawan niya. Dahil nga laking probinsya ang pamilya ni Mika, napakahigpit nila sa mga pamahiin sa patay. Bago kami umupo kinausap kami ng tita ni Mika. Pinaalalahanan kami ng mga bawal gawin sa burol. Marami po yun Ate B, tulad ng bawal mag-uwi ng pagkain, then magpagpag daw muna bago umuwi. Medyo natakot ako noon kasi posible pala na sumunod ang kaluluwa ng patay kapag hindi daw nagpagpag. Tumango-tango kami noon ni Arya. Pero si Bebs, nagtataka lang yung mukha niya at wala man lang feedback. Tapos, pag alis ng tita ni Mika nagbiro pa si Bebs. Ate B, nilagay niya yung mga kape na 3-in-1 sa bag niya. Saka yung mga biskwit. Hindi naman daw magagalit si Mika kung iuwi niya yun. Itatry lang daw niya kung kukunin sa kanya sa bahay. Sabay hagikik. Kami naman nun medyo natawa at sinabi na ibalik niya yun. Baka mamaya sundan talaga siya ni Mika. Pero dead man na lang siya nun. At naiba na yung kwentuhan sa ibang bagay. Nung medyo malalim ng gabi, nag-aya na kami umuwi. Dahil puyat at pagod na rin kami, gusto na rin namin magpahinga. Uy Bebs, Arya, daan muna tayo sa convenience store. O kaya sakay ka ng fast food. Magpagpag muna tayo bago umuwi. Pag-aaya ko sa kanila bago umuwi. Naalala ko kasi yung bili ng tita ni Mika. Naku sis, gora ko dyan. Kailangan ko ng chicken nuggets, pampakalma ng nerves. Sagot naman noon ni Arya. Pero si Bebs, sumakay na agad sa kotse niya. At ang sabi niya kami na lang daw kasi antok na antok na siya. Maliligo na lang daw siya pagdating niya ng bahay. Tapos ayun na nga, sinarado niya na yung pinto ng kotse at humarurot na paalis. Kwento no ni Bebs, pagdating niya daw sa bahay nila rekta higa na siya sa kama dahil nga sa sobrang pagod. Nakalimutan niya na ring maligo. Di niya namalayan na nakatulog na siya ng mabilis. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising daw siya dahil sa sobrang lamig ng kwarto niya. Kahit nakapatay naman ang aircon. Dito daw siya nakaramdam ng konting takot. May narinig daw siyang naglalakad-lakad sa paligid. Dinig na dinig daw niya yung naglalakad na naka-heels. Nagsalita daw siya noon na kung sinong nandyan. Inisip niya na kakauwi lang daw siguro ng kapatid niya na galing sa inuman o kasama ang jowa. Aktong tatayo siya noon para sermonan ng kapatid niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nag-text daw yung kapatid niya at ang sabi ay hindi daw muna siya makakauwi at doon daw muna matutulog sa boyfriend niya. Naniga si Beb sa kinauupuan niya. Akala niya nananaginip lang daw siya. Pero bago pa man niya mabitawan ng phone niya, naramdaman niyang lumubog ang dulo ng kama niya na para bang may umuupo dito. Dahan-dahan niyang tiningnan yung kama kung saan lumubog. Doon sa may paanan ng kama, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakatalikod dito. Mahaba ang buhok at katamtaman ng katawan. Nakilala niya yung suot ng babae. Dahil suot nito, yung damit nung nag-birthday si Mika. Ilang segundo nung napagtanto niya na si Mika nga daw talaga yun. Hindi daw to gumagalaw at nakaupo lang sa kama niya. Pagkurap niya biglang nawala sa paningin niya. Maya-maya, nakarinig naman daw siya na nagtitimpla ng kape. Yung bang kutsara sinasadyang patunugin habang hinahalo-halo. At lalo daw siya natakot nang marinig niya yung boses ni Mika. Tara, Bebs.
Kape tayo. Napaiyak daw siya sa takot nun. At hindi daw siya makagalaw. At dasal lang siya ng dasal. Hindi po nun nakapasok si Bebs. Nag-alala kami noon ni Arya kaya pinuntahan namin siya sa apartment niya. Pagdating namin doon pinagbuksan naman kami ni Bebs. Magang-maga po yung mata niya, Ate B. Tapos, niyakap niya kami at umiyak. Doon na po siya nagkwento. Isinama namin agad si Bebs pabalik sa burol ni Mika. Humingi si Bebs ng tawad sa harap ng kabaong. At ibinalik niya yung 3-in-1 at saka biskwit na kinuha niya. At nag-alay din ng dasal. Humingi din po siya ng tawad sa mga magulang ni Mika. Ate B, hanggang sa huling lamay ay nandun kami. Tumutulong na din kami sa mga gawaing bahay at nag-abot ng konting tulong sa pamilya. Si Bebs naman, siya na ang sumagot ng huling gastusin sa huling gabi ni Mika. Puro kapayapaan na yung nararamdaman namin that time. Sa ngayon, Ate B, kahit wala na si Mika, dumadalaw-dalaw pa rin kami kapag may time. Si Bebs nga po pala ang nag-i-schedule ng date kung kailan kami pupunta. Madalas niya pa rin kasing napapanaginipan si Mika. Pero happy moments naman daw yung napapanaginipan niya. Doon ko napatunayan, Ate B, na hindi pala dapat binabaliwala ang pamahiin. At wala rin naman mawawala kung susundin ito. Hello, Ate B. Rachel na lang po ang itawag niyo sa akin. Call center agent ako at kasalukuyang nakatira dito sa Cavite. Nitong nakaraang buwan lang na mangyari to. At hanggang ngayon, tuwing maaalala ko kinikilabutan pa rin ako. Naniniwala ako na bawat pamahiin, gaano man ka-weird, ay may dalang babala na hindi dapat pinabaliwala. Ikakasal na sana ang kapatid kong si Angela. This year po yun, Ate B. Excited na excited ang buong pamilya, lalo na siya. Dahil halos 2 taon nilang pinagplanuhan ng fiancé niyang si Mikey. Kaso 2 buwan bago ang takdang araw, biglang inatake sa puso at namatay ang tito namin na kapatid ni Papa. Sabi ng matatanda sa amin, lalo na ang lola ko, kailangan daw iurong ang kasal sa susunod na taon. Ang sabi ng lola sukob daw yan sa patay. Kapag itinuloy nila ang kasal habang hindi pa lumilipas ang 1 taon, mula nang may mamatay sa pamilya, ay may darating daw na kamalasan. O hindi kaya ay may susunod na kukunin. Yan ang sabi ni Lola. Pero si Angela, hindi niya matanggap. Hindi kasi siya naniniwala sa mga pamahiin. At saka naisip niya na ang dami na nilang nagastos sa down payment at saka sa venue. Pati na rin sa catering. Hindi na pwedeng i-refund yun. At saka sabi niya, aksidente naman daw ang nangyari kay Tito. Wala daw kinalaman ang kasal niya doon. Dahil sa panghihinayang sa pera at sa pressure ng schedule, tinuloy pa rin nila Angela at Mikey ang kasal pagkatapos ng 40 araw na pagkamatay ni Tito. Naging maayos naman ang mismong araw ng kasal. Maganda si Angela, masaya ang lahat. Pero nung gabi na, pagkatapos sa reception dumiretso na ang bagong kasal sa bahay nila. Doon ko muna sila sinamahan kasi tinulungan ko sila magayos ng mga natanggap nilang regalo. Habang nagliligpit kami sa sala, biglang lumamig sa loob ng bahay. Wala po silang aircon nun, Ate B, at
Sarado din ang mga bintana. Kaya nakakapagtaka talaga. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sino yan? May hahabol pa ba sa regalo? Biro ni Mikey habang naglalakad papunta sa pinto. Binuksan niya to pero wala siyang nakitang tao sa labas. Sobrang dilim at ang ilaw lang sa tapat ng gate ang nakikita namin. Sabi nun ni Mikey, baka pusa lang daw na naglalaro. Pero pagkaharap niya sa amin, biglang namatay ang mga ilaw. Ang tanging natirang liwanag ay ang buwan mula sa malaking bintana. Doon na kami nakaramdam ng matinding lamig. At sa tabi ng lagayan ng mga regalo, napansin namin na may anino ng isang tao na nakatayo. Dahan-dahang lumabas ang bulto mula sa dilim. Pagkatama ng liwanag ng buwan sa mukha niya, nanigas kaming tatlo sa takot. Si Tito. Suot niya mismo yung barong na isinuot sa kanya nung nakaburol siya. Pero ang nakakatakot ay yung ekspresyon ng mukha niya. Galit. At ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso kay Angela. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya kay Angela. Nanlilisik ang mga mata nito. Maya-maya pa tumuro yung mga kamay ni Tito kay Mikey. Sa takot ko, napasigaw ako. Isipin mo ba naman patay na, nakakapagturo pa. After niya ituro si Mikey, bumalik na rin yung kuryente. Tapos, nawala na rin yung bulto ni Tito. Nagulat kami ni Angela. Kasi si Mikey biglang napaluhod sa sahig. Habang hinahawakan niya yung dibdib niya. Hirap na hirap po siyang huminga. Eksakto sa kung paano inatake si Tito bago mamatay. Dinala namin agad si Mikey sa ospital. Sabi ng mga doktor, bigla raw tumaas yung blood pressure niya na delikado para sa puso niya. Kahit wala naman siyang history ng sakit sa puso, Ate B. Habang nasa emergency room, umiiyak na tumawag si Angela kay Lola. Tapos, kinuwento niya yung mga nangyari sa amin at nakita namin. Doon lang namin nalaman na mula kay Lola, nung mismong oras na ikinakasal si Angela, ay may nabasag daw na malaking salamin sa bahay ng tito ko na wala naman daw gumagalaw dito. Dahil sa takot, nag-alay agad kami ng misa para kay tito. At nag-alay din ng dasal sina Angela at Mikey sa puntod niya para humingi na rin ng tawad sa paglabag sa pamahiin. Pagkatapos ng ilang araw, nakalabas na rin si Mikey ng ospital. Pero simula nun, Ate B, naging sakiti na siya at madalas makaramdam ng mabigat sa kanyang balikat. Dahil nga naging matamlay si Mikey hindi na rin po sila nagkaanak. Marami pong naging problema sa side ni Mikey at Angela. Pinasa Diyos na lang po nila ang pagkakaroon ng anak. At palagi din po silang nagsisimba kasi madalas pa rin daw na mapanaginipan ni Angela ang tito. Pero hindi naman daw mukhang galit. Nakatingin lang ito sa kanya tapos nakasakay daw sa sasakyan. Habang siya naman naglalakad. Pinagdasal namin lahat na sana maging okay na. Kung ano man ang nagawa nilang kasalanan, ay sana mapatawad na sila. Hello po sa inyong lahat. Marco na lang po ang itawag niyo sa akin, Ate B. Hindi po ako masyadong naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda. Kaya akala ko dati,
kwentong kutsero lang ang mga pamahiin. Hanggang sa mawala ang lola ko, itong nakaraang taon lang. Dinala yung labi ni lola sa probinsya namin, sa Quezon. Dahil nga matanda na siya, traditional talaga ang naging burol. Maraming bawal noon, Ate B. Bawal magwalis, bawal mag-uwi ng pagkain. At ang pinakabinigyan diin ng tita ko huwag na huwag hahayaang mamatay ang kandila sa tapat ng kabaong. Kapag namatay daw ang kandila nang hindi pa nauubos, ibig sabihin may susunod sa pamilya o kaya naman ay hindi na matatahimik ang kaluluwa ng namayapa. Yun po ang sabi ng tita ko. May kasama ako noon. Ang pinsan ko si Jojo. Si Jojo mga nasa 20s era po noon, Ate B. Geng-geng kumbaga. Laman ng kali at panay ML. Wala rin sa utak niya ang maniwala sa mga pamahiin. Noong ikatlong gabi ng burol, kami ni Jojo ang nakatoka sa madaling araw. Bandang 3:00 habang nagkakape ako at inaayos ko na din yung mga lulutuin para mamayang umaga. Napansin kong natutunaw na ng husto ang dalawang malaking kandila sa tabi ng kabaong ni Lola. Uy, Jo, palitan mo na yung kandila kay Lola. Malapit na maupos, oh. Busy nun si Jojo sa paglalaro ng ML sa gilid. May pabulong-bulong pa ng mga salitang kalye. Alam niyo na yun, Ate B. Wait lang, Marco. Clash pa eh. Hindi naman agad mamamatay yan. Sabi ko sa kanya noon na gawin niya na agad, baka kasi mahipa ng hangin mula sa electric pan. Pinaalala ko ulit yun sa kanya. Dahil naiinis na naistorbo yung laro niya padabog siyang tumayo that time. Saktong paglapit niya natabig ng paa niya yung lagayan ng kandila. Tumilapon at namatay yung kandila. Humingi naman siya ng pasensya kasi nga paano ba naman yung mata niya nasa cellphone pa rin habang kumikilos. Tinayo niya yun at saka pinalitan ng mga bagong kandila. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, biglang umihip ang isang napakalakas at napakalamig na hangin. Kahit sarado naman ang mga bintana. At ang nakakapagtaka, hindi namatay ang bagong sinding kandila. Lumaki yung mga mata namin, Ate B, nung parang lumaki yung apoy ng kandila. Tapos naging kulay blue yun. Tapos yung usok ng kandila lumakas din. Lalo kaming natakot nung makita namin na yung usok dahan-dahan lumalapit kay Jojo. Napatingin ako nun kay Jojo. Kita ko yung takot niya. Hindi na po kasi siya makagalaw at nangingiyak-ngiyak na itsura niya. Sinubukan kong lapitan si Jojo pero biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag na lang natira yung blue na apoy na nakatirik sa tabi ng kabaong ni Lola. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang gumagalaw ang paningin ko kay Jojo. Napako ang tingin niya sa tapat ng kabaong. Doon sa tabi ng kandila, biglang sumulpot yung bulto ni Lola. Nakatayo lang siya doon tapos lumulutang. As in, Ate B, yung paa niya wala sa lupa. Tapos masama yung tingin niya nung kay Jojo. Nanlilisik yung mga mata niya, Ate B. Para akong maiihi sa takot nun. Tapos yung bibig ni Lola dahan-dahang bumubukas. Sobrang laki. Pero walang boses na lumalabas. Basta ngumanganga lang siya, yung parang sumisigaw na walang boses. Napabanggit na lang ako noon ng sorry Lola. Pag-usal ko noon isang kurap, bumalik na sa normal na parang walang nangyari. Tapos yung kandila normal na din. Wala na din yung multo ni Lola.
Tapos nakita ko si Jojo noon na nakahandusay na sa sahig. Naihina sa takot at umiiyak. Kinabukasan nun sinamahan kami ng mga tiyahin namin para humingi ng tawad at nag-alay ng dasal kasama namin nun si Jojo. Wala siyang choice sa Ate B kundi gawin yun. Bumulong si Jojo nun sa kabaong ni Lola. Humingi daw siya ng pasensya. Ganon din ang mga tiyahin namin. Kung dati ay hindi kami naniniwala sa pamahiin, ngayon napatunayan na namin na totoo pala. Saka si Jojo naniwala na rin that time. Hindi na siya nag-e-email habang nagbabantay kami nun. Tapos kalahati pa lang yung kandila, pinapalitan niya na agad. Matapos ang libing, naging maayos na ang pakiramdam ni Jojo. Sa huling gabi ng pagdarasal sa bahay namin, ay nakaramdam kami ng kapayapaan at ang amoy ng paboritong pabango ni Lola. Isang sinyales na tinatanggap niya na ang paghingi namin ng tawad. At payapa na siyang nakaalis. Mula noon Ate B kapag may burol o anumang okasyon na may pamahiin, si Jojo na po ang nangunguna sa pagpapaalala sa mga pamahiin. Natutunan namin na ang pamahiin ay hindi lang basta lang lumang kwento. Ito ay bahagi ng respeto sa mundong hindi natin nakikita. At wala namang mawawala kung susundin natin ito. Yun lang po Ate B, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang kwento at syempre sa ating mga tagapakinig. Kung gusto nyo rin po magbahagi ng inyong katatakotang karanasan, mag-email lamang po kayo sa btbhorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po. Huwag kang pipikit.